Nahihirapan ka bang pumili kung saan ang next lakad? Dagat ba? Bundok? O hiking? Kung sabihin ko sa yung nasa isang destination na lahat yan. Samahan niyo ako ngayon at explore natin ang ganda ng Dingalan. This trip was a group tour. So nag-book kami through Van Lacuatsero's Facebook page. And mind you guys, sulit na siya kasi full pack inclusions na siya for 2 days and 1 night. So kasama na sa package ang van transfer from Manila to Dingalan and Dingalan to Manila. Standard AC room, this is for sharing. Bale, 5 kayo sa isang room. Pero kung gusto nyo naman na separate room, then you need to coordinate with the tour leader. Pero meron siyang additional fee, syempre. Kasama na din sa package yung driver's meal, parking, drinking water, falls entrance, environmental fee, tour guide fee, and 3 hosted meals. So ano pang inaantay natin? Let's start! So dumating kami sa Dingalan Featherport around 6 AM kasi sobrang aga namin nakarating. Kasi Friday night is yung pick-up. Bali sa McDo Centris Q-Up kami pinick up around 11:30 PM. So 4 AM pa lang is nasa Dingalan na kami. And 5 AM is nag-breakfast. Then ayun, 6 AM is nasa Featherport na kami. Mas okay daw kasing mas maaga kasi may mga need pilahan yung mga team leader. And habang mas lumiliwanag is mas madami pang group yung dumadating. So here's my kapatid na Pugita. And si Inong Twisha, which is yung girlfriend niya. Sila yung lagi kong kasama sa mga adventures na ganito. Kasama din namin si Tubi, which is yung drone namin, para makapture niya yung mga magagandang views sa trip na to. So from Dingalan Port, sumakay kami ng boat papunta sa White Beach. Doon kasi magsisimula ang trek paakyat para makita natin ang napakagandang view ng Batanes of the East. And para sa akin, malakas na yung alon nung time na to. Pero sabi ng bangkero is normal lang daw to sa kanila. Kasi ang Dingalan daw is located on the eastern side of Luzon and faces the open waters of the Pacific Ocean. Kaya direct hit ito ng malalakas na alon at hangin, lalo na kapag may habagat o amihan. Kaya talagang sanay na daw sila sa pabago-bago ng panahon. Minsan maaraw, tapos biglang uulan o kaya lalakas naman yung hangin. 8 AM naman ay nakarating na kami sa White Beach. Dati itong puting buhangin, ngunit dahil sa soil erosion, dulot ng malalakas na bagyo, ngayon ay medyo beige na ang kulay niya. And I love it, it's aesthetic pa din. Ready, 1, 2, 3, go! Happy birthday! Stop the camera. Nag-start na din kumuha ng video ang tour guide namin, using his skills as a human drone. Likas na creative ang mga tour guide sa Dingalan. Alam nilang best angles, timing, framing, and din yung mga movement. Ginagawa din nila ito para maging masaya ang mga bumibisita sa lugar nila. Ayan na! Okay, dapat kang parang malakas. 15 minutes na trekking lang naman daw ang gagawin natin dito. Pero depende yon kung gaano kakabilis mapagod. Nagdala kami dito ng water, gummy bears, and yung mga pwede nating kutkutin habang naglalakad tayo. Hindi madali yung 15 minutes na yun kasi paakyat talaga siya, as in pataas talaga yung mga kailangan mong daanan. So since ahon to, ahon na ahon din yung hingal ko. Napagal ako dito. Digi. Dapat kami niitang. Diyan ka kami. Hinga. Easy. Nagdahagal na. And sa sobrang init at pawis na nga is tinanggal ko na din yung long sleeve top ko. So sa time na to is malapit na kami makaakyat dun sa pinakatuktok. Kasi tanaw na tanaw ko na yung mga nagtitin ng mga ice candy. Ay, sorry ko lang sa init. Medyo nakakapagod yung pag-akyat pero pagdating mo naman sa taas, grabe, sobrang worth it. Minsan mapapaisip ka talaga, paano nga ba nilikha ng Diyos ang ganito kagandang lugar? Nakakawala ng pagod at punong-puno ng peace. Expect nyo na din na pag Saturday, Sunday is madami talagang tao na nagpupunta dito.
And after nung pila ng tour guide namin, is pinicturean niya na kami sa magagandang spot. Sa pa, wait lang. Let's get back. Yun, okay, 1, 2, 3. One more. One more knock. Bali kung may tour guide kayo, is sila yung pipila para sa team nyo. Kasi bigayan lang siya, kung sino mauna, siya yung una magpipicture dun sa area na yun. And pinagtrabaho na din namin si Toby, so ito yung shots ni Toby. So after namin ma-enjoy yung view, nag-start na ulit kami maglakad, papunta naman sa lighthouse. Nasa lubong din namin yung mga paakyat pa lang papunta dun sa tuktok. And sobrang dami pa nila. Pagdating naman sa lighthouse, ay bigla namang sumungit ang panahon. Tinry naming antayin na matapos yung ulan within 30 minutes, pero sobrang lakas pa din ng ulan, kaya bumaba na ulit kami. Ito yung sinasabi ng bangkero kanina na pabago-bago talagang panahon dito sa Dingalan. So ang ginawa namin ay in-enjoy na lang namin ang ulan. Do a little fish. Hindi kaya sinasabi ko kanina magpaingalo pag Sabado Linggo. Maingat at dahan-dahan kaming bumababa nung time na yan kasi sobrang dulas. Kumikinang din yung mga bato na nadadaanan namin. At isa pa, ang paalam namin sa magulang namin ay safe naman. So dapat safe talaga kaming makauwi. Onting lakad na lang is malapit na kaming makabalik sa White Beach. Narinig ko din na nagkikwentuhan yung tour guide namin tsaka yung tour guide na nakasalubong niya about daw sa python na nasalubong nila kahapon. Nakita daw nila yon after nung ulan. So after ko marinig yun, is tinitignan ko na talaga yung daanan ko ng mabuti. Kasi baka biglang may lumabas na python dyan sa gilid, tas biglang magmeow. Ay mali, pusa ko pala yun. Python kasi yung pangalan niya. Ay, nakapagdagat na si Minda. So pagdating naman sa White Beach ay pinayagan naman kaming maligo muna sa dagat. Maligo muna daw kami habang wala pa yung bangkero. Kasi ang susunod namin na pupuntahan ay ang Lamau Cave and para makita namin yung mga rock formation. Walang imikan nung time na to kasi napansin namin na medyo malakas yung alon. Verify naman nung tour guide namin and nung bangkero kung pwede kaming tumuloy. And kaya naman daw kasi nakadaan na yung malakas na ulan at hangin. So inayos na nga nitong kapatid ko yung life jacket ko kasi pupunta kami dun sa cave na yun. So kung saan nakapark yung bangka, dun kami magsa-start na lumangoy. Wala ka, pagkakabugar na. Ang Lamau Cave ay nasa gilid lang ng dagat, so madadaanan siya during boat ride. Pwede siyang pasukin during low tide, kaya ang daming tao nung time na to. Sobrang swerte na namin na nakapunta kami dito. Kasi madalas daw na hindi siya pasok sa itinerary due to its weather condition. Eto naman yung kapatid ko na nagdadrama habang nag-aantay sa mga nagpipicture. Pila-pila din kasi dito kung sino yung next na magpapapicture. After ng picture taking is lumabas na ulit kami para maglaro. Isa rin sa mga hindi ko in-expect sa trip na to ay yung mga bagong friends na makikilala mo sa group tour. Iba yung bonding kapag sabay-sabay kayong napagod, natawa at nag-enjoy sa mga adventure. Yan, galaw-galaw yung paa. After mag-enjoy, bumalik na kami sa White Beach para sa Boodle Fight, which is yung lunch namin na hosted meal. Ito siya, kaya sobrang busog na busog kami niyan. Then 3 p.m. is bumalik na kami sa Featherport at nag-check-in na dun sa accommodation. Nagpahinga lang and then 7 p.m. kumain. Kasama din siya dun sa hosted meal. Tapos 8 p.m. onwards is bahala na kayo kung anong gagawin nyo. Kasi 6 a.m. ang call time kinabukasan. So for our day 2, maaga nga kaming nagising at nag-prepare para kami ang pinakaunang makapasok dito sa grotto. So 7 a.m. andito na kami. Located to malapit sa view deck and then dun sa lighthouse na pinuntahan namin kahapon. Tinatawag din tong Nuestra Señora de la Paz. And nasa gilid lang to ng bundok at overlooking the Pacific. Pwedeng huminto rito para magdasal, mag-reflect o mag-picture taking.
Saan kami pumunta kanina? Yung Dito nga ipinapakita ko kung saan kami nabutan ng ulan kahapon. Yan yung lighthouse. Yan na din yung inakyat namin. So, nagpa-human drone shot ulit ako dito kay Kuyang Tour Guide. Di natin pwedeng palampasin ng magagandang view na kagaya neto. After mag-picture taking, video, ay pumunta na kami kung saan kami magbe-breakfast. Bali, hosted meal pa din siya, kasama siya doon sa binayaran naming package. O diba, sobrang sulit, busog na busog. Hindi pa nababawasan yung baon kong pera niyan. Ito din yung first time na itatry naming tatlo na mag-zipline. Nakakatakot at nakakakaba siya habang nag-aantay kasi hindi mo naman malalaman kung kaya mo kung di mo talaga susubukan eh. Sabi nga nila, the best memories are made the first time you try something you thought you couldn't do. Let's go, let's go. Ayan. Baka taranta ka bitaw. Picture lang, sir. 1, 2, 3, 1, 2. Madami pang activities na pwede niyong gawin sa Adventure Park. Merong spider web, giant swing, at madami pang iba. Ngayon naman ay papunta na tayo sa Tanawan Falls. Para naman makapunta sa Tanawan Falls, kailangan natin dumaan dito sa napakagandang hanging bridge. Ito po ay kuha ni Toby. Wala tayong magagawa pa. Ano na? Ang Tanawan Falls ay matatagpuan sa Barangay Tanawan, Dingalan, Aurora sa tabi ng Sierra Madre Forest. At talaga namang mapapasaludo ka kay Mother Nature. Makikita natin dito ang naglalakihang bato, mga green na dahon, at ang sobrang linaw na tubig at sobrang lamig din. Mag-i-enjoy ka talagang maligo sa lugar na to. At ang nagastos lang po namin sa 2 days and 1 night trip na to ay 3,099 pesos per head. O diba, sobrang sulit. Di mo na kailangan lumayo para makakita ng gantong ganda. Dingalan showed me na sa isang trip, pwede mo nang maramdaman ang ganda ng dagat, bundok, adventure, at peace. Thank you for watching. See you on the next adventure. Bye!